muling tinuturuan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Hindi lang sa salita, kundi sa disposisyon ng ating mga puso. Ilang linggo na po tayong nakikinig kay San Lucas at ilang linggo na tayo nakikinig tungkol sa panalangin. Sa ating ebanghelyo ngayon, may dalawang tao pumunta sa templo, ang Pariseo at ang Publikano. Ang Pariseo, puno siya ng kumpiyansa, naglista ng lahat ng mabubuti niyang gawa. Pero sa totoo lang, ipinagmamalaki niya ang sarili niyang sa harap ng Diyos. Ginamit pa niya ang panalangin para husgahan ang kanyang kapwa. Samantalang, ang Publikano, nanginginig sa hiya, hindi makatingin sa langit, wala siyang listahan ng mga mabubuting gawa. Wala siyang palusot. Ang tanging na sabi niya, "O Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan." Di ba tayo yon sa ating pagsisimba? Tuwing linggo, kapag tayo ay nagsisimula sa misa, tayo ay humingi ng awa at kapatawaran sa Diyos. Tayo ay nagsustroke sa ating breast upang ipakita natin ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga kapag tayo ay nagsisimba, inuuna natin ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, malaki man o maliit. At tayo ay parang si David, no? Ito ay dasal ni David nung siya ay nagkasala ng pangangalo niya. Lahat ng kasalanan halos ay nagawa ni David. Kaya nga nung pagtanto niya sa kanyang buhay, siya ay nakonsensya, siya ay binuksan ang kanyang isipan ng Diyos upang magbago siya. At ito ang kanyang panalangin. Psalm 51, "O Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Have mercy on me, O God, a sinner." At siya ang naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang parabola ay panyaya sa atin sa panalangin. Mahalaga ang kababaang loob, hindi ang dami ng salita o ng gawa. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubukas ng pinto sa awa ng Diyos, habang ang kayabangan ay humahadlang dito. Hindi masama ang magpasalamat sa kabutihang taglay natin. No? Maaaring sabihin natin sa Diyos, tayo ay nagpapasalamat sa mga biyaya, sa mga natanggap natin, pera man o mga material o mga bagay na tinanggap natin mula sa ating ginagawa sa araw-araw. Pero wag nating kalimutan, lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos. Lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos. Hindi natin dapat isarili ang mga bagay na meron tayo, na sa sarili nating kakayahan, nagawa natin ang mga bagay o natanggap natin ang mga kayamanan, mga bagay na meron tayo. At sa harap niya, wala tayong dapat ipagmamalaki. Sabi nga sa unang pagbasa, ang panalangin ng pagkumbaba ay lumalampas sa ulap at hindi tumitigil hanggang mapansin ng kataas-taasan. At sa ikalawang pagbasa naman, sabi ni San Pablo, at siya ay nagbigay ng pag-asa. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian. Sapagkat si Pablo, marami siyang karanasan tungkol sa kanyang pagiging misyonero, no? Ang pagpunta sa iba't ibang bayan upang ipakalat ang mabuting balita. Ngunit sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi pa siya tapos sapagkat ang Diyos ay patuloy pa rin na naglilingkod at nagpapatuloy pa rin sa kanyang misyon sa bayan na kanyang puntahan. Ngunit hindi niya sinasabi sa kanyang sarili na ako ang may gawa, kundi lahat ng ito ay mula sa Diyos. Kahit tayo nagkukulang, basta may kababaang loob at pananampalataya, may pag-asa tayong makarating sa langit.
Lahat naman tayo, we aim for heaven. Gusto nating pumunta sa langit. Kaya may pag-asa para sa ating lahat kapag tayo ay nagbabalik loob at nagiging humble sa harap ng Diyos. Kasi napapakinggan lamang ng Diyos ang ating mga panalangin kung tayo, inaamin natin tayo makasalanan, tayo ay mga pagkukulang din, ngunit sa harap ng Diyos, alam niya ang ating kalagayan, disposisyon ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, sa araw-araw nating panalangin, gawin nating unang panalangin ito. O Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Have mercy on me, O God, a sinner. Psalm 51. Magsalita ng may kabutihan, makinig sa kapwa, at iwasan ang pagkukumpara. Kasi minsan sa buhay natin, we usually judge others, we compare others, no, sa ating mga sarili at sa iba. Sa bawat maliit na gawain, piliin ang kababaang loob kaysa pagmamataas. At mararanasan natin ang tunay na awa ng Diyos. Tandaan ang salita ng Panginoon sa araw na ito, sa linggong ito. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas niya. Amen.